Oo, sa kasalukuyan, nandito po tayo sa lugar ng San Dionisio, Parañaque City, ano? At nakita po natin dito, marami nakatambak na ito po mga prop game at saka yung pong video karera. Ito po ay nasa lugar po ng San Dionisio, Parañaque City sa Substation 4, ano? Opo, itong Substation 4 na to, hawak po nito ang Barangay San Isidro at saka San Dionisio. At makikita po natin, nakatambak po rito ang halos may 30 pirasong prop game at saka video karera na ito po ay saka siguro mamaya-maya po ay sila babasagin na po ang mga ito para siyempre para hindi na po ito magamit. So makikita po natin iba't ibang uri po ng video karera at tayo naman po ay nabigla dahil sa kasalukuyan po pala medyo mayroon pa po palang nakukuha dito po sa lugar ng San Dionisio at San Isidro. So tuloy-tuloy pong ginagawa ito ng Substation 4 dito po sa lugar ng San Dionisio. Sa panguna po ito ni Police Lieutenant Robert Lee Patricio. So maya-maya po ay darating po siguro itong barangay official, ito po nga taga San Dionisio at ganun siya San Isidro. At aantabayanan po natin kung ano pa magiging kaganapan maya-maya at tingnan po natin ang pagbasag po ng mga nabanggit na prop game at saka ng ito pong tinatawag na video karera, yung pong mga machine na nanggagaling po ito sa lugar ng Barangay San Dionisio at ganoon din po ng Barangay San Isidro. So maya-maya po antabayanan po natin at hihingi din po tayo ng kaunting salita tungkol po din sa mga taong involved po dito para makuha o kaya makumpiska ang mga video karera na to at ganoon din po ng prop game. So maya-maya po ihatid po namin sa inyo ng update. Maraming salamat po. Thank you. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. Been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight, what a time to be alive. Just you and I, just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground so we can fly again. Sa ating programa Manibela ng Masa Ondago. Sa kasalukuyan natagpuan po natin itong barangay kagawad na si Sir Amon Arcio ng Barangay San Dionisio at nakita rin po natin dito sa lugar ng Substation 4 sa pangunan ni Police Lieutenant Robert Lee Patricio. Dahil ito nga pong tungkol dito sa mga nakumpiskang prop game at saka ng video karera na sa ngayon po ay tila sisirain na po ito. Sir, magandang umaga po. Po, isang mapagpalang umaga po sa inyo, sa Binoong Labang.
Opo, sir, kumusta naman po ang ating barangay San Dionisio? Ang ating barangay San Dionisio po ay patuloy po sa paglilikot ng ating masipag na exos, yung Kapelyano, kasama ang ating deputy Jerry Nolasco para sa pagpapatupad ng mga health protocols natin. Kasama din dyan ang ating mga task force disiplina, ang ating binuo para karagdagang tulong para sa ating mga barangay police at mga PNP natin. Dahil sila ang mga nagbibigay para sa mga na lumalabag sa health protocol na kung saan yung mga constituents natin na hindi sumusunod, kagaya ng hindi pagsuot ng face mask, face shield, mga social distancing, atin po yung tinitikitan. Opo, sir, nagkaroon po tayo sir ng ECQ at sa kasalukuyan sir ECQ. Kumusta naman sir itong mga barangay at saka local ordinances na pinatutupad po dito sa ating nasasakupan? Actually, ang pinapatupad natin is yung mga para hindi tayo ligaw kung ano man ang meron city ordinance, kung ano ang binaba ng city ay siyang sinusunod nating guidelines. So, kung halimbawa lahat ng mga tindahan pinapasara ng hanggang alas 6 ng gabi, mga talipapa, lahat ng mga nautusan regarding sa city ordinance, ganoon din naman mga dine-in sa mga restaurant ay pinagbabawal po yan. So, lahat po yan nakasailalim po sa city ordinance na ating sinusunod. Sir, bali ang barangay San Dionisio sir, tila mayroon po itong mga talipapa naman. Kumusta naman sir yung ating health protocol? Sa ating talipapa po yan, lagi po yung iniikutan ng ating butihing EXO. Sa utusan po ng ating butihing kapitan, Dr. Pablo Olivares, sa ating paggabay sa kanila, ay kanila naman po itong tinutunguhan. Kasama po nila ang ating mga task force discipline, kagaya na nabanggit ko kanina, na tinitigitan natin ang mga lumalabag dito. Opo, sir, makikita natin sir din sa likod po natin, tila marami po ito, more or less, may higit 30 piraso po ito sir na protein at ganon din po itong tinatawag na video karera machine, ano? Opo, at tila ito po ay galing sa dalawang barangay ng San Isidro at ng San Dionisio. Sa kasalukuyan sir, kumusta na po yung tila maganda po ang nagiging performance ng ating mga kapulisan dito po sa barangay San Dionisio? Tama po kayo. Saka sa maganda po nagiging performance ng ating kapulisan sa tulong po ng ating mga barangay police at ng ating mga mamamayan na kung saan ating sinusog po ang illegal na gawain nito. Food cake, saka mga video karera. Dahil dito, ito yung mga nag-uumpisa yung mga ultimo maliliit na bata kayang magsugal eh. Dito pa lang mahuhubog na sila kung hindi natin mapipigilan to. Dito matututo na sila magnakaw kung hindi natin maaawas sa mga ganitong sistema. Na kung saan hindi naman ito yung pantawid ng libangan eh. Kumbaga ito ay illegal na gawain na natututunan ng ating mga kabataan. So napakalaking bagay na ang ating kapulisan ay seryoso sa pagsupo sa illegal na sugal na ito. Opo, sir, siguro dahil nga sa medyo marami rin po kayong ginagawa sir, siguro po panawagan na lang sa atin mga kababayan tungkol po dun sa health protocol at ganoon din po dito sa pag sabihin po natin sir yung pagtatangkilik nila ng mga fruit game na to na sabi nyo nga sir dito natututo ang mga bata o mga kabataan na matuto sa sugal. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, Kagawad Raymond Arceo. Tayo po ay nananawagan sa ating mga kabarangay na sumunod po tayo sa ating minimum health protocol. Tandaan po natin, ang COVID po ay nagkakaroon ng panibagong variant na kung saan mas nakakahawa po ang ating lumalabas na variant. Kagaya po ng Delta variant. Atin pong iniiwasan na lumaki po ang bilang ng ating mga nagpa-positive sa ating barangay. Nang sa gayon ay maiwasan po ang magkaroon pa tayo ng gradual lockdown na kung saan napakahirap both side po sa atin, sa kapulisan, sa barangay at sa inyo rin po. Akin po kayong inikayat na makipagtulungan po sa ating mga barangay at kapulisan at ganun din sa ating pamahalaan sa pagsunod po ng health protocol. Akin po kayong ini-encourage sa mga hindi pa po nagpapabakuna. Tayo po ay may online registration at manual registration po sa barangay. Kayo po ay aming po tutulungan upang kayo po ay marehistro at magkaroon ng schedule sa pabakunahan. Napakalaking bagay po kung mga bawat tao po ay bakunado. Napakalaking protection po para sa ating lahat. Kumbaga, kung ilang pinoprotection nyo ang sarili nyo, ganun din po ang inyong kapwa. Para naman po sa sugalang sa mga video karera, atin po inikayat ang ating mga kabarangay. Kung may makikita po kayong ganito, ay inyo pong i-report sa amin sa ating barangay. At tayo naman po ay handa makipagtulungan sa ating mga kapulisan upang
Ibain ang mga bagay na ito. Maraming salamat po. Magandang mapagpalang umaga po. Sige sir, maraming salamat po sa iyo. Kagawad Imon RC. Thank you po. God bless. I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. Umaga po sa inyo. You lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. I've been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put my fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground so we can fly again. Si Executive Officer Jun Orteliano, ganun po itong ganyan deputy ni si Sir Jerry Nolasco. Sa kasalukuyan po na nakarating din dahil sila po ay busy paglilinis po ng ilog Palanyag. Sir, good morning po. Magandang umaga sa inyong lahat, lalo na sa iyo nung Latam at lalo ng ating PCP Corps, si Commander. Opo. Napakasipag. Isipin mo naman na akala ko wala na talagang makukuha. Hindi pala naubos-ubos. Sa tulong ng ating mga kabarangay, sa ating mga tanod, sa ating traffic, lalo na kay Brother Jerry na kung saan pinaasikaso rin niya ang ating isimo na makatulong sa mga ganitong mga sugal na ito. Sugal ang tawag na tata nito. Gambling na ito kasi ginagawang tambayan ng mga bata at sa mga may mga bisyo. Lalo-lalo nandito atong kapitan din ng San Isidro. Talagay ko wala nang dahilan para di malinis ang bawat lugar, ang bawat barangay. Kung ganito kasipag ang ating commander, ang ating COP, lahat ng lugar, ang Parañaque, lalong magiging magbibenepisyo at napakaganda. Maraming salamat sa iyo. Ito si Brother Jerry, ang ating deputy, siya mismo ang nakakalam kung ano maganda, kung anong ginagawa namin araw-araw. Nandito tayo para saksihan itong mga gagawin natin dito. Kung ano gagawin ito, babasagin natin. Brother Jerry, paliwanag. Deputy, good morning po. Magandang umaga po. Tayo po ay nagpapasalamat at sumasaludo. Unang-una sa ating pong COP, kay Colonel Sebastian, at sa ating pong PCP for Commander, si Lieutenant Patricio. Nakikita nyo naman po na wala silang tigil para masiwata. Ito pong ating pong mga makina na to na kinalulukuhan po ng mga kabataan. Sa pamagitan po nito ay nababawasan po talaga mga illegal na gawain po dito sa ating pong Barangay San Dionisio, dito po sa Parañaque. Kapangunguna po ng ating PCP4 Commander at sa ating pong Colonel Sebastian. Maraming salamat po sa inyong ginagawa. Saludo po kami sa inyo. Salamat Yes po. sir. Sir, maraming salamat po. God bless. Sometimes and I can't seem to find a light between
the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. You can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. Been trying hard not to go out of my mind. And all I need right now is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Only you can put the fire out. You can turn it all around. And you can lift me off the ground so we can fly again. So we can fly again. Napakasipag na barangay captain ng San Isidro na si Mr. Noel Haplos. Sir, good morning po. Magandang umaga po sa lahat ng manonood ni Gaspar at ng ating istasyon. Opo, sir, kumusta naman po ang barangay San Isidro sa sapin ng sa ilalim ng MACQ? So, sa kasalukuyan, medyo bumaba ng ilang numero ang ating COVID cases. Pero tayo ay nakakadalawang araw na sa grievance natin, last day na bukas. So pag may awa Diyos, matatapos din po natin. At sa Lunes naman po, bigayan ng PWD na kulang-kulang 800 kung PWD ang mabibigyan ng ayuda po ng ating pamahalang lungsod ng Parañaque. At nagpapasalamat po tayo sa ating Mayor Edwin Olivares, Congressman Eric, Vice Mayor Rico Goles at ating mga konsehal. Opo, Kap, makikita po natin sa ating likuran ay tila marami pa rin pong tinatawag na fruit game at ganoon din po itong video karera machine. Nasa kasalukuyan sir ay tila halos umabot po ito ng magit 30 piraso. Opo, sir, kumusta naman po ang inyong nasasakupan sa usapin ng peace and order? Ganoon din po doon sa tinatawag na 16 auto illegal na gambling. Yan, unahin ko muna, siguro napakaswerte ng lungsod ng Parañaque dahil nadyan po si Colonel Sebastian at napakalaki po ng tulong ng ating hepe sa ginagawa niyang kampanya sa lahat po ng larangan ng kapayapaan. At napakaswerte po ng Barangay San Isidro at Barangay San Dionisio dahil nadindiyan po si Teniente Patricio na hindi na rin po nagpapahinga sa pagserbisyo sa dalawang barangay. So nakita po niya sa pamamagitan po ng ating kapulisan na babawasan po ang mga ganitong illegal na gawain. Na tama po kanina sinabi ng ating mga kasamahan na ang problema po natin yung mga kabataan tumatambay dito. At sana ay magpatuloy po natin ang kooperasyon sa ating kapulisan, sa ating barangay, na hindi rin po tayo titigil upang maubos to. Sa hirap na po ng buhay ngayon at idadaan pa po natin sa bisyo, sa dami nagkakasakit, ng ospital, na mamatay, sana po ang perang kaunti, wag na po natin isugal. Dahil ang gobyerno po ay nauubos na ang pera. So dapat din po tayo maging participant sa ating gobyerno. Dahil hindi naman po kaya ng gobyerno pag wala na kayong pera, ayuda na naman. So papaalala ko lang din po, hindi lang din po dito, pati yung mga ipinagbabawal ng gamot. So tayo ay walang direksyon na maidudulot po sa ating yan. So nananawagan po ako sa ating mga kababayan, tulungan muna natin ang ating mga sarili, sugpuin po natin ang pandemic na COVID na to.
Opo, kapipihit lang po tayo ng kaunti. Tila may narinig po ako dyan po sa Barangay San Isidro na tila ang inyong tanggapan di umano ay nagkakaroon na po ng tinatawag na house-to-house inventaryo doon po sa nababakunahan na at saka hindi pa. Maraming salamat, Oo. Gaspar. Kasi ganito po, doon po sa aking obserbasyon, mas marami po tayong nababakunahang worker. Ano po yung worker? Yung pong worker, yung po yung nagtatrabaho sa San Isidro, nakastay sa kanilang mga amo, pero worker po sila. Ang problema natin, marami tayo mga residente na hindi pa nababakunahan. So ngayon po, itong panahon na to, itong buwan ng September, puro po tayo first dose. Pero gagawa na po tayo ng data, kaya po nagsisensus po tayo sa bigayan ng Uyuda. Sa Ayuda kasi walang tumatanggi, Gaspar eh. Tama. Sa Ayuda walang tumatanggi. Mm. Sa bakuna maraming dahilan. At ako'y papaliwanag ko lang bago ko ituloy. Opo. Meron po nagbibigay ng issue sa ating mga sa ating mamamayan na after 2 years daw, at tinasawat na huli to ni Teniente Patricio, after 2 years, magiging zombies. Diyan ako Oo. nalulungkot. Fake news. Fake news. Oo. At maniwala po kayo sa akin, yan po mga naniniwala dyan, yan ang unang mamamatay. Oo. At ipapaalala ko po, karamihan po na nagkaka-COVID at namamatay, wala pong bakuna. So sana po, sa pamamagitan po ng mga homeowners at napapakabait ng mga homeowners ng San Isidro, sa susunod na linggo, imbitahan kita, Gaspar, magbibigay na po kami ng certification doon sa mga homeowners na naka 100% na bakuna. Sa pamamagitan nito, ma-encourage natin yung ibang komunidad na sumunod. Alam mo naman sa Pilipino tinitingnan nila yung kasikatan. So ito pa gagawin natin, doon po sa naka 100% na bakuna na, doon sa mga lugar na nabakunahan na ng 100%, isasama ko si Gaspar, si Teniente Patricio at bibigyan natin ng certification na 100% nabakunahan na po yung 18 and above sa kanilang lugar. Opo, balik tayo doon sir sa ginagawa nyong pamamaraan. Tila maganda po ito. Sinasabi nyo nga sir, pupunta po kayo doon sa mga homeowners. Yes. At aalaman po ninyo kung sino na po ang bakunado at hindi pa, di ba? Opo. So sa pamagitan po noon, kung sakasakaling may malaman po kayo na marami pang hindi nagpapabakuna, ano pong gagawin nyo? Yan, ang gagawin po natin, magka-clustering of vaccination na po tayo. Ang ibig sabihin nito, bababa na po tayo sa lugar. Opo. Okay, kasi po tayo, ang tao po kasi ngayon, para sa kalaman ng San Isidro, may Walter Mart na tayo. Yung tao, kahit malapit na, nasa barangay na, ayaw pa pumunta. So isusubo na natin sa mga lugar. Para doon na po tayo maglagay ng vaccination sa lugar. So hintay lang po tayo ng clearance na magkaroon na po ng first dose ng San Isidro. Ibababa na po natin sa mga lugar yung mga first dose ng vaccination. At ang gagawin naman po namin yung second dose, doon na po sa Walter Mart. Para maingganyo po natin halos lahat magbabakuna. Dahil ito po, nababalita sa TV, yung 12 to 17 years old, babakunahan na. Nalulungkot po tayo, marami po may mga edad 18 anyos pataas na hindi pa nababakunahan. Opo, sir, babatayan lang po natin. Yung sinabi po ng ating secretary ng DTI na Simon Lopez, at ganun din po yung advisor ng business sector naman, ito pong si Yui Concepcion, na sinabi niya na hanggat maaari magkakaroon ng tinatawag na vaccination bubble, na kung saan yung pong mga bakunado na ay tila i-allowed na doon sa mga supermarket at super mall, na kung saan, ano po ang reaksyon niyo tungkol dito? Ako po meron isa sample, hindi naman sa mall, Gaspar. Okay. Sa mga subdivision kasi, noong nag-pandemic tayo, ang sumasakay lang sa tricycle ay ilan. So marami nagre-reklamo sa pamasahing 40, 30 pesos. Ang trabaho naman ngayon, skeletal. So pag ako ipakikiusap ko sa ating mga national government at IATF, na pag yung buong subdivision ay bakunado na, at ang toda ay bakunado na, baka pwedeng ibalik na yung pagsakay sa tricycle, ay mura na yung pamasahe. Kasi kung 30 pesos ang pamasahe, 40, paano naman yung pasok skeletal lang? Di, parang binuhay mo lang yun lang din. So dapat lahat tayo, dapat mabuhay. Kasi kailangan magkaroon tayo ng alternatibong pamamaraan o pagharap sa COVID. Yun lang po, Marco Gaspar. Okay, Kap, ang kasakalukuyan nakausap po natin ang Barangay Captain ng San Isidro na si Kap Noel Haplos. Siguro Kap, panawagan na lang po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga taga Parañaque at ng Barangay San Isidro. Ang panawagan ko lang po, hindi na lang po sa taga San Isidro. Sa lahat po sa ating mamamayan. Ang susi lang po nito, 3. Yung una, magkaisa po tayo, magtulungan at disiplina. Kami po, si Teniente Patricio, si Kagawad Arce, ako po, ay bakunado po ng Sinovac. Pero simula po na nagka-COVID, hindi po ako tinatamaan ng COVID. Ang meron lang po kami ay disiplina. Ano po yung disiplina? Alam na natin maraming tao, pupunta tayo. Tama po ba ako?
At ang iba, lalapitan mo pa, makikipag-usap ka, alam mo nang walang face mask. Dapat to, may disiplina tayo. Ayun ang importante rito. Kasi kung wala tayong disiplina, meron lang po ako isang ihahatid sa inyo, mga kabarangay. Meron ako nakatagpo. Sabi niya, Kap, nagiinom na ako. O sige, good. Anong ginagawa mo? Dala na po niya sariling baso, dala na rin po niya sariling chaser, dala na rin niya sariling pulutan. Kaya wala po siyang COVID. Ibig sabihin, wala siyang problema. Disiplina po ang susi upang malabanan natin ang COVID na to. Oo, Kap, isa na lang pong katanungan. Sa kasalukuyan po minumungkahi po ng mga business sector, ganun din po ng ating IATF, na tila ipupursige na talaga yung tinatawag na calibrated lockdown, na kung alin na lang po ang affected areas, ay yun na lang po ang i-lockdown. Ano po ang pananaw nyo dito? Napakagandang tanong yan. Ako po yung napakaswerte po, babanggitin ko po. Sa pangunguna po ng kay Colonel Sebastian, ni Sir Patricio, at ng ating barangay council. Pag tayo tumataas ang COVID cases, ang unang action ko po mga kabarangay ay hindi mag-lockdown. Ulitin ko, tumataas pa lang po ha. Humingi po tayo ng tulong sa kapulisan at sa barangay, sa ating mga kagawad at ating mga tanod na kami po postehan agad namin yung lugar. Kasi po ang mag-lockdown po, napakabigat ng gastos. At yung mga tao pagod na rin po sa lockdown. Meron po kasi nagtatrabaho na hindi natin kayang palitan ang kanilang sweldo. Pero po sa tingin ko po, sa pamamagitan ng visibility ng pulis, tanod at barangay, ay hindi, basta may maninikit, tingin ko po hindi tayo mapupunta sa lockdown. Oo. Okay, Kap, maraming salamat po sa mga information na binigay nyo sa amin ngayong umaga, na inaasahan po namin ito po mga suggestion, recommendation po ninyo, sana i-adapt ng ating ibang lugar, ano? Maraming salamat po. Maraming salamat, Idol. Salamat. Malakas talaga. Maraming barayam kaya. Ayan, Oh. Tibay pa, oh. Dali na. Dito ka dyan. Ayun naman, ayun. Sir, ayan, bakit pala to? Yan! Very good! Sige sir, kayo naman sir. Para na lang ha.
marami mababawas dito. Oh. Hello, Dulce. Dulce, Jix, ako Jix ko. Kasi makita nila seryoso tayo. Sige, sa'yo din sa'yo. Ay, Gaston! Kami na tara. Pwede ka bukas sa Fortunata. Oo. Oh, pakitawag mo yung ibang bag natin, forward. Yan, De La Cruz. Pagkirahin na lang. De La Cruz, dyan. Yan, pagkirahin na. Yan, yung mga bag, De La Cruz. Importante dyan, board. Para hindi na nila magamit. Karera dyan. Bigat pala yun. Pwede ba pakitawagan? Yes! Tutok lang lang dyan sa takot. Kanina, ano yan? Isa lang pa dito. Laksan mo. Tutok na. Usap natin itapon ito. Hindi kailangan durugin maigi. Kasi ito mapapakinabangan yung mga... Ano kayang maaaring gawin tuwing nakakaramdam ng giyang o pananabik na gumamit ng droga, alkohol o paninigarilyo?
Sabayan niyo ako. Pigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Tigil muna, mag-isip ka ng iba, maglibang at maglaro, magpalipas ng oras, pagsapit ng tukso, laging tatandaan, mga pangarap mo't pangakong magbago. Mga pangarap mo't pangakong magbago. Ano po masasabi niyo tungkol dito? Malaking bagay po ito ng pagkira para hindi na po lumabas, bumalik pa sa labas. Kaya para masiguro po natin, tirahin natin. Tulogin pa gusto po yan kasi hindi pa gano'n. Oo. Yung kailang masira itong mga board, mga ganyan. Pero po. Opo, sir, sa pagsira po nito, inaasahan pa namin na magamat marami na po kayo nakukumpiska, yung pong inyong tanggapan, Opo. tuloy-tuloy pa rin po ba ito imomonitor ang ating nasasagupan dito po sa San Dionisio, sa San Isidro, at dito po sa buong ano? Opo, tuloy-tuloy po ang ating pag-monitor hindi lang po sa video karera at sa Cabrot Game. Opo, opo. Pati lahat po ng klase ng sugal. Patulad po ng bugis, loteng, mga illegal po, pasugalan, karagros, sabong. Opo, yung tupada. Illegal po ang tupada. Opo. Sir, sa kasalukuyan po, nakakausap po natin, ito pong substation commander ng substation 4 ng lungsod ng Parañaque. Ang hawak po nito itong barangay San Dionisio at saka barangay San Isidro, na kung saan ito po ay medyo may kalakihang barangay, ano? O sir, ito po si Lieutenant Robert Lee Patricio naman. Sinabi nga po na kanina puting barangay captain na si Louis Hapso, na talagang itong kasama po natin, halos po na sila magkasama, para talagang totally ma-monitor ang nasabing barangay, at lalong-lalo na sir doon sa usapin ng tinatawag na IET protocol, ano? Actually po sa usapin ng MECQ, na sa kasalukuyan, marami po sinabi ang ating barangay captain, na kayo po ang inaasahan na ikaw po ang magiging kasama sa kanilang pag-ikot lagi. Opo, malaking pasalamat ko po sa barangay ng San Dionisio, sa panguna po ng ating barangay San Dionisio, si Kapitan. Si Mayor ka Pablo Olivares, ano? Mayor Pablo Olivares, at ang ating barangay chairman din po sa kabila, si Kapitan Piro, si Kapitan Aplos po. Dahil sa kanilang full support po sa atin dito sa substation, sa operation po natin sa lahat po. Sa operasyon ng anti-illegal drugs, anti-illegal gambling, any other forms of illegal gambling po. Supportado po tayo nila lahat. Oo, So, doon po ako nagpapasalamat. Doon po, nagpapasalamat po ako sa kanila. sige sir, siguro panawagan na lang po ulit natin sa ating mga kababayan. Paabot ko po sa ating mga kababayan ng Parañaque na patuloy po tayo suportahan ating kapulisan, ng barangay, lalong-lalo na yung pagpapatupad ng IATF Minimum Health Protocol po. Yung basic po, pagsusot po natin face mask, face shield, at saka iwasan po natin yung social distancing po. Implement po natin, at saka yung disiplina sa ating sarili. Na tayo na mismo, kung walang nagbabawal, kahit walang pulis, barangay, tayo na mag-exercise sa ating sarili ang pagpapatupad ng social distancing po. Oo, sir, maraming salamat sir sa at least na nakita po namin kung gaano po kayo kaseryoso
para sir ito pong mga video kariras na ito at saka sir Brookhill talagang tuluyan na pong masira dito po tuluyan na pong masira para hindi na po magamit ng ating mga kabarangay dito po sa San Dionisio, ganun din po sa barangay San Isidro. Kaya po panawagan sa ating mga kababayan na ito pong lungsod ng Parañaque ay talagang seryoso po doon po sa usapin ng 16 Auto, yung tinatawag na illegal na sugal, at batid po natin itong buting Chief of Police ng lungsod ng Parañaque na ito pong si Police Colonel Maximo Priel Sebastian Jr. ay talagang halos sa 24/7 na umiikot po sa loob ng 16 barangay ng lungsod ng Parañaque na nabalitaan nga po ng inyong lingkod ng Panibilan ng Masong Dago na marami na pong nakasuhan at nakulong doon po sa usapin ng illegal na sugal o doon po sa usapin ng 16 Auto. Malibang pa po doon sa usapin ng illegal na droga ay lalong-lalo po nagalit po ang ating buting Chief of Police dahil nga po sa talagang ang illegal na droga ay wala pong maidudulit po ito sa ating mga kababayan. Kaya po sa ating po mga kabarangay dito po sa ating sa lungsod ng Parañaque o kaya naaabot ng ating programang Manibilan ng Masong Dago, sana po tayo po ay magbago na at magbago na, lalong-lalo na po ngayon na may kinakaharap na malaking pandemya ang ating bansa. Doon po sa ating mga kaibigan Luzon, Visayas at Mindanao, tayo po ay pumpuso nagpapasalamat sa buting Lieutenant Robert Lee Patricio Jr. sa kanilang seryosong kampanya laban sa illegal na sugal, ganun din po doon sa tinatawag na ipinagbabawal na gamot. Maraming salamat po sa inyo at maraming salamat po. Salamat po. Lieutenant. Thank you po. Salamat po ako sa ating mahal na Chief of Police, si Police Colonel Maximo Priel Sebastian Jr. Sir. At dahil sa buong suporta sa ating kapulisan, sa atin, at binigyan tayo ng pagkakataon para patunayan ang ating sarili bilang isang substation commander. Sir, marami pong salamat at magandang araw po. Kanina pa yan dito. Kuya, hindi ka kasi safe rito. Hindi ka kasi safe rito. Oo nga, oo. Pero kung kayo mga bahay kasi, nandiyan po yung social worker, may tutulungan nila kayo. Bagong pag-asang darating, dala nila'y liwanag sa dilim. Di hahayaan ang kasama ay manaig. May puso
puso, tapat sa bayan at tungkulin. Kapayapaan ang tangi nilang hangarin. Kaya lahat ay gagawin, maging maayos at ligtas lang ang Paranaque. Nandito na sila, wag nang mabahala, wag nang mangangamba, pagkat ang tropa ay laging nakahanda. Nandito na ang pulis Paranaque. Lagot na kayong mga mapagsamantala't mapang-api. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terorismo. Nakahandang magsakripisyo, kahit nakapalit ay sa pamilya'y malayo. Ito'y di alintana, basta't magampanan lang ang tungkulin. Magpapatupad ng mga programang magpapanatili ng kapayapaan at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Nandito na sila, wag nang mabahala, wag nang mangangamba. Kasi ano mo ito na, delikado rin sa kanya, tapos ito yun ako yun. Ha? COVID pa naman tayo, ha? Baka humaikutan yung ulit natin kayo, ha? First warning na po ito. Ha, Nay? Natagal yung WTO kami. First warning sa kanila, Nay. Sa akin, marami na kayo. Marami warning ka na pala sa barangay, ha? Ang anak mo, ako taga-amin. Nandito na naman kayo. Bahay kayo sa Kabuko. Basta nakakalit na, ha? Marami na kayo. Ha? Sa droga at sa banta ng terorismo, ang pulis Paranaque. Lagot na kayong mga mapagsamantala, mapang-api. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terorismo. Oh, oh. Dito na ang pulis Paranaque. May bagong asang darating. Di hahayaan ang kasama ay manaig. May puso, tapat sa bayan at tungkulin. Kapayapaan ang tanging lang hangarin. Kaya lahat ay gagawin, maging maayos at ligtas lang ang Paranaque. Nandito na sila, wag nang mabahala,
Huwag nang mangangamba, pagkat ang tropa ay laging nakahanda. Nandito na ang pulis para niyake. Lagot na kayong mga mapagsamantala't mapang-api. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terorismo. Nakahandang magsakripisyo, kahit nakapalit ay sa pamilya'y malayo. Ito'y di alintana, basta't magampanan lang ang tungkulin. Magpapatupad ng mga programang magpapanatili ng kapayapaan at masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Nandito na sila nang mabahala. Huwag nang mangangamba, pagkat ang tropa ay laging nakahanda. Nandito na ang pulis para niyake. Lagot na kayong mga mapagsamantala't mapang-api. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terorismo. Ang pulis para niyake. Lagot na kayong mga mapagsamantala, mapang-api. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terorismo. Wow, wow. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terorismo. Ang pulis para niyake. Lagot na kayong mga mapagsamantala, mapang-api. Gagawin ang lahat, maligtas lang ang bawat isa. Malayo mula sa droga at sa banta ng terror. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay live dito po sa Cabo Boy Bridge along Dr. Ray Santos Avenue, San Dionisio, Parañaque City. At sa kasalukuyan po na nakikita nyo ang makapal na water lily dito po sa Parañaque River, dito po sa Cabo Boy Bridge. At ngayon po ay sama-sama pong naglilinis ang ating po mga SMO Task Force, ang ating mga traffic at yung ating po mga Task Force. Kasama po natin sa umagang ito ang ating pong Chief Executive ng Barangay Tanod. Wala pong iba, ang ating pong Satellite Chief din po ng traffic na si Sir June Hortilano. Magandang umaga, sir. Magandang umaga, Brother Jerry. Ano po ba't naisipan po ninyong gawin ito dito po sa ating pong community? Ito para naman sa lahat. Unang-una, alam naman natin ang cause ng baha o anumang klaseng
kalamidad na dumarating dahil number 1 talaga ang basura o itong water lily. Kasi nakita mo, hindi na makatakbo ang tubig. Bakit? Ang water lily o yung iba-ibang mga basura, naghalo sila. Kahit paano maibsan at mabawasan natin sa ganitong paraan, kahit sa isang linggo mayroon tayong tinatawag na bayanihan kung saan sa ating barangay sa utos ng ating kapitan na kung saan siya naman talaga ang may gusto na malinis ang ating kapaligiran, lalong-lalo na sa ating ilog na kung saan na talaga naman itong ilog nito kasi ang pinaka-main road na labasan kung saan nagdadala na kung ano-anong klaseng mga basura, lalong-lalo na itong water lily. Kaya itong water lily, hindi man natin ito maubos, kahit paano mabawasan sa kunting oras, mayroon tayong iginagahin, inilaan para naman na makita ng ating ng mga kababayan na kung anong dahilan. Kung ito naman ay malinis ang magbenepisyo dito ang ating lugar, ang ating barangay na kung saan siya ang may nasasakupan nito. So, ibig po sabihin, itong proyektong ito, ExoJune, magiging regular po ito na volunteer na ginagawa ng inyong mga tao. Magiging volunteer natin to sa abot ng ating makakaya, lalong-lalo na sa ating mga kasamahan, sa tanod, sa traffic, lalong-lalo na ang ating isimo, na kung saan sila ay number 1 ng volunteer natin dito na walang sawa na tumulong, tumaayuda sa ating mga ginagawa. Kaya maraming salamat sa ating mayor, sa ating congressman, lalong-lalo na ang ating ama ng ating barangay, si Mayor Cap, si kagawad siya, sa lahat ng mga kagawad. Ito naman ang aming ginagawa, kahit ganito lang ito, kahit sa kunting contribution ng aming ginagawa ay maibsan at mabawasan naman. Hindi man namin ito matatapos, pero unti-unti ito namin mababawasan sa oras na aming pagtulong-tulungan sa isang linggo. Mayroon kaming oras na igagahin dito para naman makatulong tayo, lalong-lalo na sa ating lugar. Yan. So maraming salamat po, ExoJune Hortelano. Nakita po ninyo at narinig po yung kanila pong layunin po dito sa Kaboboy Bridge, no, upang mabawasan po yung pagtaas ng tubig ay nililinis po nila ngayon. Ito pong mga water lily na napakapakapal po dito sa Kaboboy Bridge. Yan, sama-sama po ang ating pong mga SMO Task Force, ang ating pong mga barangay traffic, ang ating pong mga kasamahan sa pangunguna po ni ExoJune Hortelano. Andito po sila ngayon sa ilalim po ng tulay ng Kaboboy Bridge at talaga pong inaahon po nila sa abot ng kanila pong makakaya ito pong mga water lily na nagiging sanhi po ng pagkabara ng ilog ng Kaboboy. Kaya po mga kaibigan, mga kasama, ito po ay voluntaryong ginagawa po ng ating mga kasama sa SMO Task Force ng Serbisyong Maasahan Oramismo na siya pong itinatag ng ating butihing kagawad Janine May Olivares at ni Mayor Cap Pablo Olivares, no? Kaya po makikita natin ang sama-sama at tulong-tulong na paglilinis dito po sa ilalim ng Kaboboy Bridge upang may ahon. At ayon po kay ExoJune ay bibigyan po nila ito ng panahon sa tuwing araw po ng Sabado ay magkaroon po ng clean up drive hanggang sa malinis po ang lugaring ito. Kaya po sa inyo pong lahat na nakapanood, dalangin po namin ang inyo pong suporta, no, at kami po ay nagpapasalamat sa ating mga Serbisyong Maasahan Oramismo sa SMO Task Force na voluntaryo po silang tumutulong dito po sa ating clean up drive sa Kaboboy Bridge dito po sa Parañaque, San Dionisio, malapit po sa headquarters po ng PNP. Maraming pong salamat at magandang umaga po sa inyong lahat. Sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Now when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Hold me
is for you to stay the night. But if you keep saying that you've got to leave, then I'm gonna be alright. As long as you tell me that we ain't running out of time. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you